Hello, I'm Chicken. And I'm Nuggets. And we are Chicken Nuggets. Hello, I'm Chicken. So today, we're gonna smoke one cigarette while talking about, while sharing pala tungkol sa heartbreak, depression, and wrong choices at paano ako natutong bumangon at tumayo sa sarili ko paa. Hindi para magpaawa, pero baka may makarelate lang. So before we get into that, let's get this lit up. So kwento ko muna yung breakup. May time na nag-end yung relationship ko at sobrang bigat niya sa pakiramdam. Hindi ko siya sinisisi, pero totoo that heartbreak damaged me emotionally and physically. Parang nagising na lang ako na hindi ko na kilala yung sarili ko. At doon ako pumasok sa maling mga choices at paraan to cope with my feelings at to cope kung ano man yung mga negative na pumapasok sa isip ko. Dahil sa sobrang wasak ko, napadpad ako sa maling desisyon. Yun nga, maling way ng coping. Doon ko unang naranasan o pumasok sa bisyo tulad ng alak, yosi, pati weeds. Hindi ko sila kinaka-proud, pero akala ko noon yun yung way para makalimot. Pero sa uli, mas lalo lang pala ako sinira nito. And then, one night, tinamaan ako ng katotohanan. Hindi na heartbreak lang ang problema ko, kundi yung nagiging ugali ko o nagiging kung sino ako. Kundi yung taong nagiging ako dahil sa maling choices. Parang everything was collapsing inside me. And then, during that same season, I was struggling with psychotic depression. Grabe yung effect niya sa mental health ko. Some days, ang confusing ng thoughts ko, parang di ko na alam kung alin yung totoo at alin ang hindi. Parang nasa loob ako ng fog na hindi ko ma-explain. Yung emotions ko sobrang unpredictable. May mga moments na sobrang sensitive ako. Kahit maliit na bagay, labis akong nakakapektuhan. And may moments din na parang walang pakialam yung utak ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano haharapin yung nararamdaman ko. At mas lalo lang akong nahuhulog sa maling desisyon. Kahit sa simpleng araw lang, parang isang battle ang bawat sandali. Hindi ako nagtatagumpay sa bawat araw, pero unti-unti ko natututunan na huminga at harapin yung nararamdaman ko. Kahit sa maliliit na step lang, kahit one step at a time lang, natututunan kong umiwas sa mga bisyo and to cope with my feelings the right way. So, turning point. Sa araw, habang nagbabasa ako ng Biblia, tumama sa akin yung verse na to. The Lord is near to those who have a broken heart. Sa Psalm 34:18. Parang sinabi ng Diyos sa akin, anak, kahit wasak ka, hindi kita iniwan. Hindi siya dramatic, pero ramdam ko yung presence ni Lord. Steady, patient, and comforting. So, ito yung mga natutunan ko sa journey ko with psychotic depression and moving on. Una, mawawala ka talaga kapag mali yung paraan ng pagmamahal mo. Halimbawa, kapag sobra ang binibigay mo sa partner mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo. At masisira ka pag iniwan ka. Love is supposed to help you grow, and to help you heal. Hindi para ubusin ka. Pangalawa, yung bisyo, kahit anong sabihin ng iba, hindi kanya kayang ayusin.
Hindi niya kayang alisin yung lungkot mo. Hindi niya kayang alisin yung depression mo. At hindi niya kayang alisin yung galit mo. Akala mo mapapagaan niya yung nararamdaman mo, pero temporary lang yon. Ang totoo, mas lalo ka pa niyang sisirain. At lalo ka lang masasaktan. At pangatlo, hindi lahat ng taong makikilala mo after heartbreak or breakup ay makakatulong sa'yo. Some people will lead you to wrong choices. And some people will push you down. So, not everyone can help you heal. At pang-apat, you have to choose kung sino gusto mong maging. May control ka sa future mo. Your choices define your path. At panlima, God never exit. Kahit ako mismo ang lumalayo sa Diyos, God stay. Di ka niya iiwan ni pababayaan, sabi nga sa Biblia. Sa lahat ng maling choices ko, God stayed. Grace na hindi ko ma-explain. Pero totoo yan, hindi kayo iiwan ng Diyos. Healings at panganim, healing starts kapag hindi ka na tumatakbo sa sakit. Sa acceptance, nagsisimula ang totoong recovery. Huwag ka nang dumaloy pa sa, halimbawa, old conversation ng ex mo. Huwag ka nang dumaloy pa o bumalik sa past. Dapat tanggapin mo and let go. At pang-pito, your past doesn't define you anymore. You're learning and growing. Past mistakes don't dictate your identity. Ang kailangan mong matutunan ay mag-let go and move on and fix yourself. You need to learn and grow. So yon, hindi madali, hindi perfect, pero totoong journey ito. Hindi ako proud sa lahat ng choices ko, pero proud ako sa naging progress ko ngayon. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, heartbreak, confusion, o mental health struggles, gusto kong maalala mo na hindi ka nag-iisa, hindi ka hopeless, at kaya mong bumangon kahit unti-unti, kahit one step at a time. So yun lang para sa video na to. Salamat sa pakikinig and see you in the next video.